yung ramdam na ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Then ilay detector test nyo, doon may kita na wala siyang tinatago, wala siyang kinakatakutan. Narito ang latest update ng nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. Kung matatandaan, ay naghain ng motion to inhibit ang kampo ni Camilon, kasama ang CIDG-4A. Nais ng pamilya Camilon, na ang Regional Prosecutor's Office ng Calabarzon ang humawak ng investigasyon, imbes na sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Dahil posible umanong magkaroon ng bias o pagmamaniobra sa kaso, kung hayaan nilang sa Batangas ipagpatuloy ito, dahil dati na umanong nagtrabaho bilang Assistant City Prosecutor sa Batangas, ang abogado mismo ng personal bodyguard at driver ni Police Major Alan De Castro, na si Jeffrey Ariola Magpantay. Magkakaroon lamang daw ng dayaan kung sakaling ipagpapatuloy pa rin nila ang kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Samantala, inirekomenda na ng Batangas Provincial Prosecutor's Office, na mapagbigyan ang motion to inhibit, na inihain mismo ng kampo ng CIDG-4A, at ng kampo ni Catherine Camilon, alinsunod sa kagustuhan at hiling ng pamilya ng biktima. Sa kabilang banda, ay hinihintay na lamang daw na lumabas ang warrant of arrest para sa mga sospek na sina Police Major Alan De Castro, at Jeffrey Magpantay. Una nang inabisohan ng Regional Trial Court ang iba't ibang airport, maging local man o international, pagkatapos itong maglabas ng hold departure order, laban sa mga prime suspects. Ibig sabihin, malapit na umanong malulutas ang kaso, at mabigyan ng katarungan ang biglaan at misteryosong pagkawala ng grade 9 teacher, at beauty pageant contestant, na si Catherine Camilon. Umaasa ang pamilya ni Camilon, na umusad ang kaso, at magkakaroon na ng linaw kung nasaan ang dalaga. Tiniyak nilang gagawin ang lahat para makamit ang hustisya, para sa anak. Sa inyo, Ma'am Ching Ching and Ma'am Rose, kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayo maere sa aming programa nung nakaraan? Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng amin. So, Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? Nung 12, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school. Nung hapon, nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City, na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito yung nasabi niya na dating yung Balisong Channel. Noon ng gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya, na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Nagtanong lang ako sa kanya, o anong oras pa dadating yung kasama mo, gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito. Yun ang sagot niya. Tapos nung lagay naman ang loob ko na okay siya, na hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na, naghihintay ako ng text niya, nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na, hindi natunog yung cellphone ko dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin, o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nagtawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na, parang na kami na hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman, yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. Ma'am, kasi po nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo? Hindi ho, nung una, hindi ho namin siya kilala.
Kaya lamang po namin siya na kilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 12, bali 13 po namin siya hindi nakakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am, sobra. Sobrang araw-araw hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am, hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Sa amin po, yung mabigyang linaw ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak, dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, bibe, hinihintay ka na namin. Mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka at hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga, ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako, siguro naman sila tao din, may pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang alam kung ano ba talaga. Kaya na sana magsabi sila, magsalita sila. Huwag po kayong mag-alala dahil si Sir Rafi po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makamit po yung hustisya po. Nakikita niyo po ngayon sa aking likuran ang pulang sasakyan kung saan natagpuan ang blood sample at hair strand po ni Ma'am Catherine Camilon, at ayon po sa CIDG, ito po ay na-recover sa Barangay Dumuklay, Batangas City, Batangas noong November 8. At dagdag din po nila, ito po ay walang plate number kahit sa harap or sa likod. Ito po ngayon ay nandito sa pangangalaga ng CIDG Batangas po para po magkaroon ng mas malalim na investigasyon regarding po sa kaso. Regarding po dito sa missing person po na si Miss Catherine Camilon, so ano na po ba yung update po dito sa case? Kagabi po, we received the official report coming from the forensic group, yung initial DNA results ng kinandak na examinations, no? Fortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge, no, na merong nakabit na buhok ay nag-match doon sa specimen na binigay ng Camilon family, indicating dito na the source of the female DNA profile obtained from the hair strand collected from the sponge found at the car compartment is consistent with having come from an offspring or anak ni na Rosario at Relmer Camilon. The probability of parentage for this case is 99.99%. Yun po ang initial. We're still awaiting for the update doon sa blood sample, sa blood analysis, no? Ano po ba yung next step po na gagawin po ng CIDG? Actually, this will be submitted, no, within the day sa Batangas Prosecutor's Office na nagsasagawa ng preliminary evaluation. So, sa amin, yung legal theory ng CIDG is this put credence dun sa testimony ng dalawang witness na nakita ng isang dugong babaeng inilipat sa Red CRV. It only shows na napunta yung biktima natin dun sa Red CRV. Of course, we are still hopeful na yung ibang examinations sa isang ibang specimen ay mag-match, no? But initially, isasubmit namin ito for evaluation. On the part of the CIDG, we are constantly communicating with the family. They have my number. And also, naitawid na rin natin yan sa Tuwi Municipal Police Station to regularly get in touch with the Camilon family. At sa ibang LGU doon, no? Meron na tayong coordination dyan na
to ensure their safety. Sir, regarding po dito kay Sir Jeffrey Magpantay, yung isa po sa nakasuhan dito regarding po dito sa kay Catherine Camilon case. So, ano po ba yung balita po dito sa part po ng Balayan Police Station? Personally po talaga si Mr. Jeffrey Magpantay ay nag-appear po dito sa amin at with the intention na para sa kanya, binibigay niya yung sarili para maging available para sa legal o anumang legal processes na kailangan. Kung may mga inquiries sa kanya ay nandito siya para hanapin. So sir, nung oras po ba at sino po ba yung kasama niya nung siya ay pumunta dito sa police station? Kasama po siya nung kanyang kinakasama at around 11:59 p.m. Tapos ang kasama po niya is yun po ang kanyang live-in partner. So is there any extrajudicial confession po ba from him or wala? As of now, wala po siyang binibigay po na gano'n at yun po naman po ay dapat po assisted po ng kanyang lawyer. So meron naman po siyang nakadesignated na legal counsel para po sa case po, case po na yun. As of now po, ang decision po ni Mr. Jeffrey Magpantay is hindi mo na po siya magpapaunlak na interview. So i-consult pa rin po na yung kanyang legal counsel. Kaya naman Lucas, tama ho ba na ito pong person of interest natin si Major Alan De Castro ay na-dismiss sa servisyo? Tama po yan. Nung natanggap niya yung dismissal order niya is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas na ibang bansa, ba? Sir? Tama po yan, tama po yan. Yung dalawang hair strands na nakuha niyo po sa kotse at sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit himself sa cross-matching nung narrative yung ebidensya. Did he submit himself? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. At nag-argue din natin sa resolution in legislation para maimbestigahan to. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Miss Ching Ching. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.